umaga. Pag-uusapan muli natin ang patungkol sa ating mga ears kasi Deaf Awareness Week ngayon. Kasama natin ngayong umaga all the way down from Pampanga, Dr. Ruben Emil Henson III. Ang aga niyang gumising. Ano ka, 5 o'clock, umalis na siya ng Pampanga. Dito tayo, Doctor, para may mapakita natin yung illustration. Ayan. Morning Try po. ko lang kung kayanin ko makakyat sa high chair ko. Ayan, kaya naman pala eh. Naka-high heels kasi ako. At meron siyang clinic, ang Klinika Henson ENT sa Angeles, Pampanga. Ayan. Good morning. Morning po. At medyo bago yung ating magiging talakayan ngayon. Ngayon ko lang ito narinig, Doctor. Yeah. Kaya lang hindi ko siya halos masabi. Pero itatry ko ha. Sige po. Pre-auricular sinus. Yeah. Ay. Pwede, kaya? Pwede. Pwede. Thank We you. call it actually pre-auricular sinus fistula. So, ano po yung ibig sabihin? Actually, ito po, inborn defect po to sa tenga. No? Actually, dito po yan sa may labas ng tenga. Ito, ayan, parang ganito. No? Okay. Ito, actually, may complication na, may abscess. No? Actually, this is, ang laki ng tengang to. Oo nga. So, ito buong tenga ito buong tenga yan. This is what we call the helix. Okay. Anti-helix. Actually, it's just before the helix. No? Ito yung hairline natin. Tapos, ayan po yan. It's ano Oo. Ano po yan It's a pit. We call it a pit o hukay. No? Kasi during actually the 6th week of gestation, habang nasa womb po tayo ng mother, no? During the 6th week, dyan po nag-uumpisa yung, we call it organification of the ear. Dyan po nagpo-form. Hanggang 9th month, nagpo-form po yan. Usually, ang nangyayari dito, hindi siya nagpo-fuse, no? So, it's a congenital defect. So, supposed to be when sa womb ng baby, may butas talaga. Pero eventually, as the baby grows older, nagsasara siya. This time, hindi siya nagsara. Hindi po siya nagsara. So, itong butas na ito na nasa labas lang, mukhang nasa labas ng ears, pwedeng dire-diretso siya sa loob. Okay. Parang may tunnel. May tunnel yan. It's what we call a fistula, no? Tapos yung fistula yan, magkakaroon ng blind sac. No? Blind sac. It's a blind sac. Bale, magsa-stop po siya. Magsa-stop lang siya. Kung minsan, nagsa-stop siya mismo. Magkakaroon pa ng butas sa ear canal. Mismo sa ear canal. So, rare lang yun. Pero most of the time, magkakaroon siya ng sac. Tapos, through the years, no? Ayan, no? So, Ayun. actually, this is the surgical procedure na, no? Already. So, through the years, pag wala namang problema, okay lang. Babayaan lang natin. Pero yung iba, nagkakaroon po ng abscess. No? Nagkaka-abscess formation. So, ayun, nagkakaroon ng complication. Tapos, kuminsan, nagbubukol pa siya. No? To the point na talagang makikita mo, talagang bumubukol po dyan. Minsan, yan, nagko-complain ng fever tsaka pain. Yan kasi meron ng infection. No? Which is very nakakatakot daw ang infection kasi it's near the brain. So yung any infection that you have within the ears, pwede siya Not as bad naman compared dun sa mga middle ear infection. Okay. Yung mga tinatawag nating otitis media, yun talaga may konting access po siya. Almost possible access to the brain. Dito wala naman siyang talagang patent access to the brain, pero meron siyang access sa mga ibang parts ng neck natin like the parotid gland. Or sometimes may iba po, yung mismong fistula, pumupunta pa siya sa area ng neck. No? So actually that's rare na ho. No? What we call the ear-neck fistulas. No? Yun naman, it's also surgically removed. Hindi naman lahat po inoperahan. Hindi naman lahat. Tsaka yung iba, merong kanan, may kaliwa. Yung iba, one-sided lang. Dok, matanong ko lang, very common ba yan sa Pilipinas? Kasi I've seen yung parang meron ka siyang extra skin dito. Yun, marami ako nakikitang ganon. Pero parang akala ko nga may pimple, pero may extra skin pala siya. Pero yung butas, hindi ko masyadong nanonotice. Actually, kasi yung butas, usually, hindi talaga natin manonotice yan. Yung skin tag talagang obvious po yan. We call it, actually, these are what we call skin tags. No? It's also a congenital defect. May tinatawag po kami in our language, we call it branchial cleft cyst, no? Branchial fistulas or branchial cleft anomalies. No? Ano rin po yan? Ito naman, sumusobra. Ito, hindi nagpo-fuse, ito sumusobra naman. Okay. So, yung iba, cosmetically, pag nababada sila, pinapatanggal.
Pero sometimes, hindi mo lang basta-basta matatanggal yan. No? Yung mga skin tags po na yan, may connection din sa loob. Like, kung minsan, ano rin siya? Malalim. Malalim po siya. Malalim Kung minsan, din. umabot din sa area ng we call a parotid gland, yung gawaan ng laway. Hindi lang yon. Kung minsan, yung nerve na nagko-control sa face natin, what we call the facial nerve, kung minsan, pati yun, natatamaan. O, hindi siya basta-basta simple. Sounds simple lang, pero kailangan properly Doktor done, talaga. properly managed. Let's go back to this, doctor, and let's talk about the complications possible. Yeah. Since it's a congenital malformation ba tawag? Congenital defect. Or defect. Malformation. Usually sa bata nakikita na kaagad ito. Opo, Or opo. bata pa lang ba posibleng mag-show na sila ng signs and symptoms? Yes. Actually, bata, mas prone talaga sila sa mga complications. Dahil, siyempre, ano yan mga bata, halo-halo na yan Pawis, dumi, alikabok, natatrap. And through the years, siyempre, natatrap doon, hindi makalabas, nakukulong sa loob yung bacteria, pawis, infection. Nagkakaroon siya ng, we call it, focus or nidus of infection. So, pag ganyan, kung minsan nagkaka-abscess, tapos nawawala, nawawala. Kung minsan, we just give antibiotics. Pero kung minsan, on and off, naiinis na yung pasyente, ito na yung ginagawa natin, no? We just take out the whole tract, no? Tract po kasi yan We do an incision, no? Like that. Tapos tract po yan, ifa-follow natin yung tract. Usually, gumagamit po kami ng probe. Hindi takpan na lang, Dok. Gumagamit po kami ng probe. Palitadahan. So, kailangan buksan siya, Opo. o-operahan siya. Tapos susundan nyo. Susundan po yung tract. Kasi kung hindi mo nakuha lahat yan, umuulit. Very challenging pag umulit. Nisip ko kasi baka pwedeng palitadahan na lang. Hindi pwede. Takpan na lang. Hindi po ganun kasimple. Oo, kasi matatanggap din yung pag naghihilamos. Oo. Hindi po ganun. You have to get the whole tract. Opo. To the point na kung minsan sobrang lalim na natatamaan nga ho yung ibang nerve. So, yung iba, ginagawa to, gising lang ang pasyente. Yung iba naman po, pinapatulog. Lalo na yung mga bata, kailangan patulogin. Day surgery siya, Doc? Pwede na umuwi after the surgery or it's a day kailangan pa surgery. magpahinga? Yung mga bata, usually, ina-admit muna po yan. Pero yung mga adults, usually it's a day surgery. Tapos, Doc, after the surgery, wala bang mga bawal nang gawin yung bata? Lalo na yung bata, hindi mo pwedeng pagbawalan na hindi ka pwedeng maglaro. Or, Opo, of course, at saka, medyo, gaano ano katagal muna. ang resting period? Usually, after a week, I mean, okay na, you could go with your usual activities. Kasi maganda naman pong healing ng ano. And then, babantayin po natin yan. After a few months, or every year, binabantay po yan. Kasi, kung minsan umuulit. Ang problema, Kahit na surgery na, pwedeng umulit. Opo. Lalo na yung mga iba, namimiss nilang tanggalin yung whole tract. No? Yung iba naman, pupunta sa amin, talagang may abscess na, pumutok na, nagkakaroon na sila ng scar. No? I'm not sure if we have a picture for that. May scar na dito, yun talaga mahirap na pong gamutin yun. So, meron din siyang foul smell. Kasi di ba Meron yung may mga problema, di ba, Doc, yung may infection sa tenga. Opo. So, ibig sabihin, hindi kailangan pag may naaamoy ka, dito na siya sa loob. Pwedeng nasa labas din siya. Opo. Painful siya, Doc. Painful po pag may infection. Oo. Usually, ang ginagawa namin, pag may mga iba, kasi may konting butas nga po yan, yung pawis and alikabok as the years go by, kahit ano lang, kung minsan baby oil, or we have antibiotic ointments that we put Linis. para malinis, no? Pero it's still challenging. Sometimes kahit anong gawin mo, syempre, may papasok at papasok po dyan. Lastly na, Doc, ito kinakatakutan syempre ng marami, yung deafness. Opo, Pagka opo. napabayaan ba, pwede mag-cause ng deafness? With preauricular sinus, usually it's not connected with hearing. Okay. It's not naman. But sometimes these anomalies are what we call, kung minsan may mga tinatawag tayong syndromes, no? Or syndromic. Worst case scenario, yung mga ibang preauricular sinus, may kasama silang renal problems. Kaya yung iba, kailangan talagang, we look the patient as a whole, not just here. Sometimes may makikita tayo, meron pala silang mga syndrome. Sama-sama syndrome. Okay, well, thank you so much, Dr. thank you. Ruben Emil Henson, ang ating otorhinolaryngologist. Ang haba or ENT na pwedeng matagpuan sa Klinika Henson EENT Center dyan po sa Angeles City, Pampanga. Do you have a phone number where they can call for scheduling? Opo. Doc? Opo.
Actually, we have a landline, 045-625-2525. I'm also affiliated with UST Hospital and the Medical City Clark. We're already open there. Wow. Okay. Well, say hello to Dr. Norberto Martinez Oh, yes, for yes. us. He's actually my Kaibigan boss, po Dr. natin Martinez. siya. Well, thank you, Dr. Henson. Thank you po. Maraming Thank you po. salamat Thank you po. Hati-